Magandang araw sa inyo mga kamaster. Ngayon sa video ito magre-repair po tayo ng pump motor na 3/4 HP. Ngayon, bago po tayo i-tutorial ko po sa inyo para alam nyo po kung paano mag-tester dito sa pump motor na to. Ngayon, may ginawa po akong theory. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano nga mag-tester ng motor. At saka paano din ang winding sa loob ng motor. Kasi madalas mga master, 3 linya lang lumabas. Ngayon, ituturo ko sa inyo bakit 3 linya. Ngayon master, sa loob ng motor na to sa winding, may running winding, may starting winding, kung makikita nyo. Ngayon master, kaya 3 ang lumabas nito. Kasi itong beginning ng running at saka beginning ng starting, pinag-isa lang po to. Pinag-isa lang po yan. Ngayon, ang mangyari master, itong labas na to, ito yung common. Tapos ito po yung magiging line 1 natin. Ngayon, kaya master, may 3 na tayo. May common, may starting, may running. Kaya kung mapansin niyo yung master dito sa actual talaga, 3 lang nalabas. Ngayon, kaya minarkingan ko to, common, running, starting. Ito na po yun master. Common, running, starting. Ngayon po, kung mapansin nyo, itong common na to, lahat po to master, common, at saka starting, at saka running, may continuity lahat. Kasi pag once na walang continuity to master, pag tester tayo, matik yan, subject for rewind na, putol na yung winding nya. Kaya dito po sa actual, kung mapansin nyo, mag-tester po tayo. Iti-tester natin, lahat na to may continuity. Pero bago tayo mag-tester master, ang una natin iti-tester, yung tester natin. Isi-set natin siya sa continuity. Ngayon, una natin i-tester yung tester natin. Kung napalo, o yun, tumunog siya master, ibig sabihin okay yung tester natin. Ngayon, sabi ko nga kanina, sa actual, kailangan lahat sila may continuity pag i-tester mo. Kasi kung wala siyang continuity, matik yun, putol yung winding. Ito master, common to running. Yan master, mayroon. Common to starting. Tapos running to starting. Ibig sabihin master, buo yung winding niya, lahat buo, walang putol. Ngayon, para sigurado tayo, mag line to ground tayo. Yung body at saka ground ng motor natin. Yan. Pag tumunog to master dito sa line sa common, running, starting, matik yan, grounded yung winding natin doon sa loob. Kung tumunog. Yan. Dito tayo sa starting una. Wala, master. Running. Wala. Common. Wala. Tapos natin sa body ulit. Ibig sabihin, wala, hindi grounded yung gawa natin. Hindi grounded yung motor. Ibig sabihin master, itong motor na to, buo yung winding. Ngayon, hindi siya umikot. Ngayon, pinapaliwanag ko lang para maintindihan nyo kung paano mag-tester ng motor. Tapos master, kung mapansin nyo, may kapasitor. Itong kapasitor master, ang connection yan, naka-series lang po yan dito. Kapasitor, ito yung kapasitor. Kapasitor. Ito yung kapasitor niya. Naka-series lang po yan sa starting. Tapos naka-series din po sa running. Ito master, ito yung line 2 natin. Yung running. Lagi yung tandaan master. Common ang line 1, ang running natin line 2. Naka-series lang yung starting sa kapasitor. Yan. Sana master maintindihan nyo ng maigi kung paano mag-tester ng motor at saka bakit nagiging 3. Ito master, kung mapansin nyo, kanina na-tester na natin. Ngayon, kakabitan natin ng supply kasi na-tester natin kanina na okay yung winding. Walang problema yung winding, hindi grounded siya. Kaya ngayon, susubukan natin talaga sa actual kung umiikot ba yung motor natin. Ngayon, bago natin paikutin master, titingnan nyo muna yung mechanical. Ikutin nyo muna yung pan niya, kung smooth ba ang ikot niya. Kasi may mga posibilidad master na matigas yung mechanical niya, kaya pala hindi siya umiikot. Kaya ngayon, dito pa lang sa mechanical, anuhin muna natin kung smooth ba yung ikot ng pan. O pag inikot natin to, smooth siya, ibig sabihin walang problema doon sa mechanical niya. Smooth siya. Ngayon,
ititesting natin siya sa may kuryente na kung umiikot ba. Kasi ang napansin natin, na-tester natin, okay yung winding, hindi siya grounded. Ngayon, i-actual natin kung talagang iikot ba o hindi. Ngayon master, isasaksak ko. Itatry natin kung ba iikot ba siya o hindi. Ito master, isasaksak ko. Isasaksak ko sa kuryente. Ngayon, titingnan natin to kung umiikot pa siya o hindi. Tingnan mo, anuhan mo yun. Yan master, oh. Yan. Bakit hindi siya umiikot? Yan. Yan yung alamin natin master. Sinaksak na natin siya sa kuryente. Bakit hindi siya umiikot? Na okay naman yung winding. Walang problema sa mechanical. Smooth siya. Ngayon, ang problema, bakit hindi siya umiikot? Ngayon master, ito. Ngayon master, iano ko sa inyo kung anong problema. Sinuplayan natin siya, hindi siya umiikot. Okay yung winding, walang problema. Ngayon, unang i-check nyo master, yung kapasitor. Titinin nyo yung kapasitor. Kasi okay yung winding, okay yung ano. Ngayon titingnan natin yung kapasitor. Ay, sira pala master, kung mapansin nyo. Kung mapansin nyo master, sira yung kapasitor. Walang problema yung winding, mechanical natin umiikot. Ibig sabihin, kapasitor lang problema. Ngayon, lagi nyo tandaan mga master, bago kayo magpa-rewind ng pump, ang mga basic na titingnan nyo muna itong pan, kung normal ba, umiikot ba siya, smooth ba siya, at saka kapasitor. Kasi ito lang namang dalawa ang madalas na problema eh. Pag maganito, yung mechanical, hindi umiikot, matik yan, may problema sa mechanical. Kung umiikot naman sa smooth siya, tapos hindi grounded yung ano natin, kapasitor problema. Ngayon master, papalitan natin ng kapasitor. Titingnan natin kung umiikot ba o problema lang, kapasitor lang. Ito po, may kapasitor tayo. Ang kapasitor nito master ay 16 microfarad. Running kapasitor, 16 microfarad. Ikabit muna natin master yung kapasitor. Titingnan natin kung umiikot nga. Ngayon master, nakakabit natin yung kapasitor na bago. Ito yung luma. Ngayon, titesting natin kung iikot ba yung motor natin. Kung kuan ba. Ngayon, isasaksak ko master. Tingnan natin kung umiikot ba ang motor natin. Sasaksak ko master, tingnan nyo. Kung iikot ba ha. Yan master oh, kung mapansin nyo, umiikot yung motor. Tumalsik lang yung pan natin master eh. Kaya ganun. Kasi dito kasi malalaman yung umiikot na yung motor natin. Iayusin mo natin. Lago ano. Yan master. Yan master. Kinabitan natin bagong kapasitor, bagong ito, smooth naman. Ngayon isasaksak natin sa kuryente. Ito master, tingnan natin kung umiikot ba. Yan master, umiikot. Kung mapansin nyo yan, umiikot siya. Yan o. Ibig sabihin master, sabi ko sa inyo, kung bago kayo magpa-repair ng pump motor, ang pinaka-basic na titingnan nyo muna ay yung pan. Ikutin nyo muna to kung smooth siya. Kung smooth siya, ibig sabihin walang problema sa mechanical. Ngayon, pangalawang basic na titingnan nyo, itong kapasitor. Ngayon, kung wala kayong tester sa kapasitor, o diba, pagpalagyan natin ganyan, walang sira, tatanggalin nyo muna to, bibili kayo ng kapasitor, o titingnan nyo muna, i-ano nyo muna to kapasitor,
ipacheck nyo doon sa bilihan kung normal ba ang kapasitor, okay ba o hindi. Kasi ito yung madalas na problema sa mga pump, sa mga single piece na motor, kapasitor. Kaya sa video ito master, sana may matutunan kayo at saka makuhanan nyo ng ideya bago kayo magpa-repair ng motor, bago kayo mag-declare ng i-rewind yung motor kasi hindi umikot. Yun yung mga basic na titingnan nyo, kung grounded yung motor o hindi. Kung hindi naman grounded, ang madalas problema niyan kapasitor at saka ito mechanical. Yun lang master, sana may matutunan kayo sa video ito. At saka huwag niyong kalimutan mag-subscribe at saka i-hit ang notification bell para updated kayo sa iba pang mga video natin i-upload. Marami pa po kayong akong i-upload dito na marami niyong makuhanan, matutunan. At sana sa video ito may natutunan kayo. Salamat pang master.